Matinding kirot sa kanyang ulo ang siyang nakapagpabalik sa kamalayan ni Crystal. Pakiramdam niya ay may pumukpok sa kanyang ulo dahil sa tindi ng kirot na kanyang nararamdaman. Kahit ang talukap ng kanyang mga mata ay namimigat na hindi niya alam kung bakit. Even her whole body feels so heavy. Tila ba nakainom siya ng ilang bote ng alak dahil sa mga nararamdaman niya. Ngunit kahit namimigat ang kanyang mga mata, ay pinilit niya pa rin na imulat ang kanyang mga mata. Noong una ay malabo pa ang kanyang paningin. Dahilan upang dahan-dahan at paulit-ulit niyang kinurap ang kanyang mga mata hanggang maging malinaw na ang kanyang paningin. At ganoon na lamang ang pagtataka niya ng isang hindi pamilyar na kwarto ang kanyang nabungaran. "Where am I?" She silently asked herself habang inililibot niya ang paningin sa malawak na silid. Tumindi lamang ang kanyang pagtataka nang makitang tanging ang kamang kanyang kinahihigaan. Isang maliit na aparador at isang lampshade na siyang nagbibigay liwanag sa buong silid lamang ang naroroon. Maliban sa mga bagay na iyon ay wala na siyang makita pa. The room looked so empty. Kahit pakiramdam niya ay napakabigat ng kanyang katawan, ay sinubukan niyang tumayo o kahit umupo man lamang. Ngunit ganoon na lamang ang pagkunot ng kanyang noo nang maramdaman niyang tila may pumipigil sa kanya. Partikular na sa kanyang mga kamay at paa na makaupo o kahit makagalaw man lang. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay at ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makitang nakaposas ang kanyang mga kamay sa headboard ng kama na kanyang kinahihigaan. Sunod niyang tiningnan ang kanyang mga paa. Kung may ilalaki pa ang kanyang mga mata ay ganoon na sigurong nangyayari sa mga mata niya nang makitang nakatali ang magkabila niyang mga paa sa magkabilang poste ng kama. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Bigla siyang kinabahan and started to panic. Anong nangyayari? Muling tanong niya sa sarili. Kaya naman kahit kumikirot ang ulo ay pilit niyang inaalala ang mga nangyari sa kanya. She remembered what happened between her and her parents. She remembered how she ran away from their home at pumunta sa kaibigan niyang si Andre. She also remembered she went to Amy's condo. She remembered what they did. And she remembered getting out of her apartment, went into different companies to look for a job, and how she ended up in the park. Ngunit pagkatapos niyon, ay wala na siyang maalala pa. Hindi na niya alam kung ano pang mga sumunod na nangyari. Akala niya ay wala na siyang mas ikakakaba pa, ngunit nagkakamali siya. Sapagkat ganoon na lamang ang pag-awang ng kanyang bibig, nang mapagtanto niyang wala siyang ni isang saplot sa kanyang katawan. Oh God! She is fully naked. Hindi na niya alam kung ano pang mararamdaman niya. Nakahubad siya habang nakahiga sa kama at ang kanyang mga kamay ay nakagapos habang ang kanyang mga paa naman ay nakatali. Jesus Christ! What is happening to her? Who did this to her? Napakaraming senaryo na pumasok sa utak niya. Mga hindi magagandang senaryo na maaaring mangyari sa kanya na nagdulot ng kilabot sa kanyang katawan. At dahil sa mga hindi magagandang senaryo na pumapasok sa utak niya, ay walang pagdadalawang isip na mabilis na kumilos ang kanyang katawan. Nagsimula siyang magpumiglas, umaasang makakawala siya mula sa pagkakaposas at pagkakatali. Wala na siyang pakialam kung magkasugat siya. Hindi na rin niya ininda pa ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang palapulsuhan at sa kanyang mga paa. Ang tanging nasa isip lamang niya ay ang makawala at makaalis. Ngunit ganoon na lamang ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib nang biglang bumukas ang pinto ng kwartong kanyang kinaroroonan at iniluwa niyo ng isang estranghero na hindi niya gaanong maaninag ang muka. Sapagkat may kadiliman ang sa may pintuan ng kwarto at kung saan ito nakatayo. Mabuti naman at gising ka na. Anang estranghero na boses lalaki. Bago ito tumalikod papasok sa kwartong kanyang kinaroroonan at isinara ang pinto. Hindi na magawang ilarawan ni Crystal ang kaba na kanyang nararamdaman. Wala siyang naalala sa kung anong huling nangyari sa kanya. Ngunit kung pagbabasehan ng estado niya ngayon at ng kanyang katawan, siguradong may hindi magandang mangyayari sa kanya. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Saan mo ako dinala? Galit at sunod-sunod niyang tanong habang patuloy siyang nagpupumiglas at lihim na nagdarasal na sana ay maputol ang tali na nasa kanyang mga paa at ang poses na nasa kanyang mga kamay. Lumakad ang estranghero patungo sa kama na kanyang kinahihigaan. Tumigil lamang ito nang nasa paanan na ito ng kama. At dahil naaabot ng liwanag na nagmumula sa lampshade ang paanan ng kama,
ay doon lamang niya nasilayan ang mukha ng walang nang kumuha at gumapo sa kanya. Matatalim ang mga tingin na ibinato niya sa estrangherong lalaki, na ngayon ay nakangising nakatitig sa kanya. Oh, I love that look in your eyes, sweetheart. So fierce. So sexy. Nakangising sabi ng estranghero. She gritted her teeth in anger. Don't fuck with me, asshole! Who the hell are you? What do you want from me? Kung pera ang hanap mo, pues wala kang mahihita sa akin. I don't have anything, so let me go. Nanggagalaiti sa galit niyang saad. Ngunit tila baliwala lamang sa estranghero ang galit na ipinapakita niya. Sa halip ay lumawak lamang ang ngisi nito. I don't need your money, Crystal. I have lots of it. Nito habang nakapamulsa at pinapadaanan ng tingin ng kanyang hubad na katawan na nagpatayo sa mga balahibo sa katawan ni Crystal. Kitang-kita niyang pagnanasa sa mukha ng estrangherong lalaki habang tinititigan ito mga pribadong parte ng kanyang katawan. Kung hindi naman pala perang kailangan mo, then what? What the hell do you want from me? She asked through gritted teeth. At ganoon na lamang ang pagdoble ng kabang nararamdaman ni Crystal nang lumapit sa kanyang estranghero at umupo ito sa gilid ng kama. Wala na nga ang ngisi sa mga labi nito at sa halip ay napalitan na ng seryosong ekspresyon. Napaigtad pa siya nang bigla nitong idinampi ang palad nito sa kanyang pisngi at doon ay humaplos. Get your dirty hand off my face! Nakatiimbagang nasaad niya habang binibigyan ng estranghero ng matalim na tingin. Ngunit tila walang narinig ang estranghero dahil patuloy lamang nitong hinahaplos ang kanyang pisngi na mas lalo pang nakapagpagalit kay Crystal. I said get your dirty hand off my You're asking me what I want from you? Biglang pagsasalita ng lalaki na siyang nakapagpatahimik kay Crystal. It's you, Crystal. It's you that I want. I want everything that you have. Your heart, your body, your mind, and your soul. Mula sa kanyang mga pisngi ay bumaba ang palad nito sa kanyang mga labi hanggang sa kanyang mga panga. Because you are mine, Crystal. The moment I laid my eyes on you, I already marked you as mine. Sinalubong nito ang kanyang mga mata. Remember this, Crystal Simone. You are mine. Pagpapatuloy pa nito. At bago pa man siya nakapagprotesta, hinuli na ng estranghero ang kanyang mga labi na ikinalaki ng kanyang mga mata. Pilit iniiwas ni Crystal ang mga labi mula kay Montefalco. Ngunit hindi hinayaan ni Montefalco ang babae. Sa halip ay hinawakan niya mga panga nito to stop her from moving. Sa kanya kinagat ang iba pang labi ng dalaga na ikinadaing nito. Sinamantala naman niya iyon upang magawa niya ang gusto niya sa bibig ng dalaga. Nang mahanap niya ang gusto ay kaagad niyang hinuli iyon. Dumadaing ang dalaga at nagpupumiglas. Wari sinusubukan na makawala mula sa pagkakagapos at pagkakatali. Ngunit alam niyang hindi iyon mangyayari. He made sure na mahigpit ang mga tali sa dalawang paa ng dalaga. At ang poses na ginamit niya sa may kamay nito ay subok na niya. Kaya kahit ano pang gawin na pagpupumiglas ni Crystal ay sigurado siyang hindi ito makakawala. Pansamantala niyang itinigil ang paghalik sa dalaga upang hubarin ang kanyang mga saplot sa katawan. He can see the fear and anger in her eyes. Pero ipinagsawalang bahala niya yon. Instead, he stared at her naked body again. Mula sa malalaki at malulusog na harap ng dalaga. Crystal is a lesbian as she claims, kaya't sigurado siyang wala pang ibang nakakapasok roon. Maliban na lang sa mga daliri ng nobya nito o siguro ay mga laruan. You goddamn rapist! Kapag nakawala ako dito, papatayin kitang hayop ka! Sigaw ni Crystal sa nanggagalaiting tinig. Why does she still look hot even when she's mad and cursing? Kaya naman hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Maliksi siyang pumaibabaw sa dalaga at bumulong sa tenga nito. Don't worry, sweetheart. You will enjoy this. I will make you scream in pleasure. And before Crystal could say anything, habang ang isa niya namang kamay ay abala sa paghawak sa kung saan-saan sa katawan nito, hindi niya napigilan na panggigilan ng parte ng katawan ng dalaga. Patuloy pa rin sa pagpupumigla si Crystal. Ngunit alam niyang hindi magtatagal ay magugustuhan na rin ito ang ginagawa niya sa katawan nito. Marami na siyang naikamang mga babae. At lahat sila'y umuuwi na may ngiti sa mga labi.
And Crystal won't be an exception. Ilang minuto ang lumipas na kuha ng lalaki ang kanyang pagkababae. Kitang-kita niyang mga butil ng pawis at luha sa mukha ni Crystal, habang habol nitong sariling hininga. Bumaba ang kanyang tingin sa leeg ng dalaga, down to the valley of it, hanggang sa doon na mismo tumigil ang kanyang mga mata. Wala sa sariling napalunok siya, at wala na siyang plano na pakawalan pa ang dalaga. Nang magising si Crystal ay hindi na siya nakaposes at hindi na rin nakatali ang kanyang mga paa. Ngunit wala pa rin siyang saplot sa katawan, at tanging isang puting kumot lamang ang nakabalot sa katawan niya. Tiningnan niya ang kanyang mga palapulsuhan at nakita niyang medyo namamaga ang mga ito na sigurado siyang nakuha niya mula sa pagpilit niyang makawala. Sinubukan niyang umupo ngunit kaagad siyang napangiwi at napaigik nang maramdaman niyang hapdi sa kanyang pagkababae. And in an instant, biglang nag-replay sa kanyang mga nangyari kagabi. Naalala niya kung paano siya umungon at makadama ng sarap sa mga ginawa ng lalaki sa kanyang katawan. Kung paano siya sumuko sa demonyong yon, at kung paano bumigay ang kanyang katawan sa makamundong pagnanasa. Oh God, what have I done? Napaiyak siya nang maalala niyang mga nangyari kagabi. Hindi dapat siya bumigay. Hindi niya dapat naramdaman ang mga naramdaman niya kagabi. She has a girlfriend, for goodness sake. At pakiramdam niya ay pinagtaksila niya si Amy. Kahit pa alam niya sa sarili niyang hindi niya ginusto ang nangyari. Pero hindi ko nga ba ginusto iyon? I was moaning and screaming that Ashhole's name. Hindi ba't parang ginusto ko na rin iyon? But damn, hindi dapat nangyari yun. Si Amy lang ang may karapatan sa akin at sa katawan ko. Si Amy ang mahal ko. Hindi dapat ako nagpaanod sa pagnanasa. Mas lalo siyang napahagulgol sa mga naisip. Kapag nalaman ito ni Amy, sigurado siyang labis itong masasaktan. Okay lang sana kung patuloy niyang pilit na pigilan ng lalaki ngunit hindi. At sa halip ay kabaligtaran pa ang nangyari. At iyon ang hindi niya matanggap. Nakokonsensya siya. Nakokonsensya siya sa isiping ginusto rin ng katawan niya ang mga nangyari. Kung kaya't hinayaan niyang sarili na umiyak ng umiyak hanggang sa mapagod na siya. Hanggang sa kusa nang tumigil sa pagtulo ang kanyang mga luha. Pagkatapos niyang umiyak at pakalmahin ang sarili ay inilibot niya ang kanyang paningin sa buong silid. Kung ano ang mga nakita niyang gamit nung una siyang magising sa silid na yon, ayun pa rin ang mga nakita niya. Isang maliit na aparador at lampshade pa rin ang naroroon. Wala rin kahit isang bintana dahilan upang walang pumasok na liwanag sa silid. Kaya hindi na rin siya nagtataka kung bakit hindi pa rin nakapatay ang lampshade, na siyang tanging nagbibigay liwanag sa buong silid. At dahil walang bintana sa silid, hindi na niya alam kung umaga pa ba o gabi na. Dahan-dahan at maingat siyang tumayo, at sa tuwing gumagalaw siya ay napapangiwi siya. Ngunit pinilit pa rin niyang maglakad kahit papaika-ika siya dulot ng sakit na nararamdaman niya. Pakiramdam niya ay naroon pa rin ang walang iyang nanggahasa sa kanya. Kung sana ay may banyo lang sa loob ng kwartong kanyang kinaroroonan. Sana ay nakaligo na siya at nalinis na niya ang katawan niya na pinagsawaan ng estrangherong lalaki. Gusto niyang alisin ang mga bakas na iniwang lahat ng demonyong yun sa kanyang katawan. Kinuha niyang puting kumot at pinulupot iyon sa hubad niyang katawan. And just when she's done wrapping the blanket around her naked body, ay saka namang bumukas ang pinto ng silid. At iniliwanag yun ng lalaki na mukhang kamumuhian niya habang nabubuhay siya. Lumakad papasok ang lalaki na hanggang ngayon ay hindi pa nagpapakilala sa kanya. Sino nga ba namang kidnapper ang magpapakilala sa kinidnap niya? She thought. Nang makapasok na ito sa silid ay kaagad nitong isinara ang pinto. Binigyan niya ito ng matalim na tingin. Ngayong nakuha mo na ang gusto mo, papakawalan mo na ba ako? Matapang niyang tanong rito, habang hinihigpitan ng pagkakakapit sa kumot na nakapulupot sa kanyang katawan. Lumakad ito palapit sa kanya at hindi naman siya umatras. Dahil maliban sa pakiramdam niya ay mapapamura siya sa sakit kapag humahakbang siya, ay gusto niya ring ipakita sa lalaki na hindi siya natatakot rito. Nang halos isang hakbang na lamang ang layo nito mula sa kanya, ay saka lamang ito tumigil. Hindi pa rin siya umatras, at sa halip ay sinalubong ng matalim niyang mga matang mapanuri nitong mga mata. You cried, he said without any emotions in his voice. What?
Do you pity me now? Will you let me go now? Matapang pa rin niyang sagot rito. He tried to reach for her face, but she slapped his hand and gave him a deadly stare. Don't you dare lay even a single finger of yours on me. Nandidiri ako sa'yo, she said through gritted teeth. Ngunit nginisian lamang siya ng lalaki. Nandidiri ka sa akin? After all that moaning and screaming last night, sasabihin mo ngayon na nandidiri ka sa akin? Anito saka humakbang palapit pa sa kanya at ganoon na lamang ang gulat niya nang ipalibot nito ang braso nito sa kanyang bewang. Yes, I kidnapped you and brought you here without your consent. Pero ang nangyari sa atin kagabi, we both know na ginusto mo yon. You were moaning endlessly, Crystal. You were moaning and screaming. As if you wanted for more. Kaya wag kang umarte na para bang hindi mo ginusto yon. Dahil alam mo sa sarili mo that you liked it. Na kahit tomboy ka, just as you claim, at may girlfriend ka, ay naapektuhan ka pa rin sa mga haplos ko. And you can't deny that. Pagpapatuloy nito na may ngisi pa rin sa labi. Humigting ang kanyang panga sa sinabi nito. Gusto niya itong sigawan, murahin at sampalin, pero hindi niya magawa dahil natatakot man siyang aminin. Ngunit tama ang mga sinabi nito, dahilan upang bumangon ang guilt na nararamdaman niya. Ngunit kahit ganoon ay hindi niya pa rin iyon ipapakita sa lalaki. She won't let him see how guilt is slowly eating her. Kaya naman nginisian niya ito ng bahagya nitong ikinagulat. Marahil ay hindi nito inaasahan na ganoon ang magiging reaksyon niya. Maaari ngang tama ka. Natomboy ako. Pero naapektuhan pa rin ako sa mga ginawa mo sa katawan ko. Well, what do you expect? I still have this body of a woman. We both know it is a normal reaction. But you know what I realized? Na mas masarap pa rin talaga kapag girlfriend kong gumagawa sa akin ng mga ginawa mo sa akin. Hindi na naituloy ni Crystal ang kanyang sasabihin. Nang bigla ay marahas siyang init siya ng lalaki sa kama. Dahilan upang maalis ang kumot na nakabalot sa kanyang katawan. Iyo! Tatayo sana siya. Ngunit kaagad siyang kinubabawan ng lalaki. Pinned his hands above her head. Using only his one hand. Saka nito sinipang kanyang mga binti upang maghiwalay. Hindi pa nga nababawasan ng sakit na nararamdaman niya dahil sa mga pinagagawa nito. And here's this asshole again. Nanatili ito sa ibabaw niya at hawak pa rin itong mga kamay niya na nasa kanyang ulunan. Hinihingal ito at pawis na pawis dahil sa pagod. Matapos ang ilang minuto humiga na rin ito sa kanyang tabi. And when he hugged her, hindi na niya nagawang iiwas pang sarili dahil sa pagod. He even kissed her forehead gently, but it didn't take too long. When she finally got back to her senses, and her guilt finally kicks in. At unti-unti ay kinain na naman ng guilt ang buong pagkatao niya. She felt like a trash. Sa pangalawang pagkakataon ay bumigay na naman siya. Sa pangalawang pagkakataon ay pinagtaksilan na naman niya si Amy. Hindi na niya alam ang nangyayari sa kanya. Pakiramdam niya ay hindi na niya kilala ang kanyang sarili. And she hated that. She needs to escape from him. She needs to get away from him. He is not healthy for her. He's not good for her. Isa pa ay kailangan niya ring malaman kung bakit ito ginawa ng lalaki. Ano bang nagawa niya rito at ginagawa nito ito sa kanya? But whatever his reason is, it still won't justify what he did to her. Why are you doing this? She asked in a calm manner after a couple of minutes. Why did you kidnap me? Why did you rape me? Why are you hurting me? Why are you doing this to me? Bakit? Wala naman akong maalala na may ginawa akong masama sa'yo. I don't even know you. So why? Why are you doing this to me? Sunod-sunod niyang tanong rito. Nang hindi ito nagsalita ay nagpatuloy siya. Kilala mo ba ako? Kilala mo ba ang mga magulang ko? Ang pamilya namin. May nagawa bang hindi maganda sa'yo ang mga magulang ko? May naging atraso ba sila sa'yo? If there is,
then I am sorry but I don't have anything to do with that. Wala akong kinalaman sa mga pinagagawa ng mga magulang ko. So please, let me go. May naghihintay sa akin. Who? Your girlfriend? Pagputol nito sa kanya. Nagtagis ang mga bagang ni Montefalco na para bang hindi nito nagustuhan ng kanyang mga sinabi. He finally let go of her. Saka ito umupo patalikod sa kanya. Dahilan upang hindi na niya nakita pa ang madilim na ekspresyon sa mukha nito. Yes, she's waiting for me. And she's probably looking for me now. So please, I don't care. Biglang sigaw nito na kanyang ikinagulat. You are not going home. You'll be staying here with me. Hindi ka uuwi sa kanya. Dito ka lang. Dito ka lang sa tabi ko, Crystal. Dahil akin ka. Akin ka lang. Galit nitong saad sa kasya nito nilingon.